Ito, mountain. 18 degrees Celsius hanggang 13 degrees Celsius. Hindi ay! Ayos yan, tingnan mo. Bakit walang Santa Claus? Lipat ko lang yung camera para habang nagre-review tayo nitong ating Ecoflow. Ang ganda ng boots ni nanay plastic. Makabagong imported dyan na yun Ang dami ng brand. Ayan, maliliit na bata. Okay. Ako. Guys, good afternoon. Welcome back po muli sa aking channel. Nandito tayo ngayon sa Pugo, La Union. Dito tayo ngayon huminto sa public market nila para bumili ng mga pagkain. Dahil ngayong araw ay magka-camping tayo. Kasama natin yung ating pamilya. Ayan, nandito sa likod yung mga bata. Guys, hello! Yan, busy sa pag-tablet at saka paglaro kasi kanina sobrang likot nila kaya kailangan muna natin suhulan ng konting mga pampalibang. Ayan. So, sama natin sila sa ating camping at ang gamit natin itong ating sasakyan. At kami naman ni Mrs. ngayon, bago tayo dumiretso sa ating pupuntahan, ay mamamalingki muna dito. At ang pupuntahan po natin mula dito sa public market ng Pugo, La Union is nasa 30 minutes na lang. At ang pupuntahan natin ay ang HD Mountain View. Part na po siya ng Tuba, Benguet at medyo malapit na rin po siya sa Baguio. Dito po pala kayo makakabili ng mga pagkain, mga lutuing ulam, mga gagamitin sa inyong camping kung sakaling aakyat kayo at dito kayo magka-camp sa may bandang Tuba, Benguet. Ayan, so sama ko muna si Mrs. Bili muna tayo ng mga pwede nating ulamin mamaya sa ating camping. Tara! So dito pala sa second floor yung mga isda, mga karne. Ayan. Daming luya ni nanay. Dito rin pala yung mga gulay. So, second floor siya. Okay na to, ate. Sarap po ba i-prepare? Parang galunggong din. Okay. Kasi sa mga restaurant, ito hindi makuha. Kompleto pala dito guys. Makakabili kayo ng mga prutas, mga gulay. Katabi lang siya nitong isdaan. Guys, tingnan nyo. Halos lahat ng binibenta dito. Ganito karami yung mga talbos. Talbos ng kamote at saka yung kangkong. Ang dami. Guys, doon tayo pupunta Ayan, maulap. Yan, sa bundok na yan. Hindi pala natin madadaanan yung tunnel. Yung mahabang tunnel sa Tuba. Hindi. Guys, ang dinadaanan natin is ang Pugo, Baguio Road. Ito na pala Welcome to Baguio. Kanina pa natin nababa. Ayan, Baguio na tayo guys Tapos mamaya, welcome to Tuba. Ito. Ayan. Guys, may chicks. Sakay natin. Guys, ito welcome to Tuba. Kanina pagdaan natin 'di ba sa bandang baba, welcome to Baguio. Tapos dito sa bandang taas, welcome to Tuba. Ano? Yan nga. Ano na nakalagay? Hindi, yung signage, ano nakasulat? Welcome to door of simbahan. Pwede pa to. Ma'am, saan po yung HD Mountain View? Ha? HD Mountain View. Rambuan. Okay. Sa Lutsud kayo ito, barangay Hagitoy. Okay. Sige po. Thank you. Salamat po. Baka yun. Ano ba ang daan sabi dyan? Kasya naman ang sasakyan. Papaba. Pero dun siya pupunta. Iba na ata yung salita nila dito. Parang Ilocano ata ang salita. Tayin ko na to? Guys, si Google, dito kami pinapadaan. Pababa daw dito. So lumagpas muna kami ng konti. Tapos may isa pa pala, ito yung magandang daan dito pag ganyan, paahon tapos kaliwa. From the main highway po, may pa-right if galing po kayo sa baba. Okay, yung kanina, yung malaki. Uy, lalaglag yung gamit. Ang dami. Guys, ito yung kalsada, maliit din. At least Tapos may nakasulat doon, ayun HD Mountain View.
magkasalubong tayo, no? Uy, palitan ng palit, babe. Hala, O, din talaga ang tagos din sa kabila. yung kaninang daan, no? Ay, bakit napakaliit naman ito? Sabi ko sa'yo, hindi tayo makapagmaniobra eh. Akyat. Eto guys. Yan. HD Mountain View. Malit lang talaga yung kalsada. Yahoo! You have arrived. Nakasya ba tayo? Kasya ba? Kasya. Kasya guys. So guys, nandito na tayo. Ayan, merong ilang mga nagka-camping din dito. Puntahan lang natin si ate. Takbo. Anong kailangan, ma'am? Sir, anong pangalan? Jeric po. Ay, pa-register po. Sige po. Okay guys, nandito na tayo. At mukhang nag-clear na. So dito yung spot natin. Itong pinakang view deck nila. Ayan, kitang-kita natin tong napakagandang kabundukan at kapatagan. Yan yung view natin dito. Ayan na, nag-clearing na. Tapos dito sa part na to, may nagkakamping dito sa kabila. Kung gusto mo ng medyo grass, dito kayo sa Camp 2 at saka Camp 3. Dun. Ayan. Ang pinili ko ito para hindi siya magputik. So ayusin muna natin kung saan tayo magpa-park. Siguro dito yung car namin. Tapos dito yung tent. Para pagising natin, eto na yung bubungad sa atin. Napakaganda oh. Ganda nito pag nag-clear. Yan, kitang-kita natin yung bundok at saka yung kapatagan ng La Union. Guys, alas 3 na ng hapon. Binaligtad ko yung aking sasakyan para pwede kong maiwan naka-open to. Yung hangin kasi at saka yung ulan papunta rito. So, mangyayari, ganito na lang siya, tapos naka-open para makapagbaban tayo ng gamit. Kasi hapon na, at dito na tayo magse-set up. Sakop pala natin to lahat hanggang doon sa upuan na yun. Ang laki pala nung nasakop natin. So, ito, nasa 2,800 pesos. Mababasa ang gamit. Sana marunong pa tayo mag-set up nito. Sobrang tagal na rin natin hindi nagamit to eh. Ayan, may instruction naman siya dito eh. Ayan. Laki ah. One. Bali 4. Ayan. Nagki-clearing na. Guys, so shoutout kila sir. Taga Aguo, La Union. Nagka-camping din dito. Saan yung ano nyo sir? Pwesto? Ito po may van. Ganda ng setup nila sir oh. Hindi siya tumatagot siya eh. Hindi siya waterproof. Ah, talaga po. Ordinary lang. Kaya next time ulit. Oo, sana po hindi na lumakas. Okay lang yung ambon-ambon oh. Medyo ka kami nanonood eh. Ay talaga po ba? Thank you po, thank you po. Time check, it's 5:05 ng hapon at nag-clearing na. Dito pala yung sunset. Ayan, hintayin lang natin lumubog yung araw. Ang ganda nito. Ayan, tapos dito sa likod natin, kabundukan. Napakaganda, nagpalipad ako ng drone dito. Kaya lang may limit siya up to 150 meters, pero solid pa rin yung view. Kabundukan, tapos yung kalsada nandito sa baba. Buti na lang pinagbigyan tayo ng panahon at nag-clear para makita natin yung view dito at mapakita ko sa inyo. Ayan, ganda guys. Ayan, palubog na yung araw. Siguro La Union to. Ayun yung dagat. At eto na pala yung setup natin.
So okay na yung setup namin. Ngayon ko lang napagtanto na ganito pala yun. Dito sa likod, nakaganyan siya, nakalapat o nakasayad dun sa lupa. Tapos dito sa itong harap na to, ito yung nakaangat. Tapos doon tayo maglalagay ng tent. Tapos ito yung table namin. Sinet up na ni Mrs. At magluluto na tayo. Meron tayo ditong dalang lutuan. Itong mini rice cooker natin. Kaya lang kailangan natin ng source ng kuryente. Ito, papakilala ko sa inyo yung magiging source natin ng kuryente sa buong pag-stay natin dito sa campsite. Papakilala ko muna sa inyo ang EcoFlow Delta 3 1000 Air. Ayan, tingnan nyo kung gaano kaliit yan, guys. Dito ko lang siya nilagay. So hindi siya kumakain ng space. Nakasiksik lang siya dyan. At compare natin dun sa mga dala natin para makita nyo kung gaano siya kaliit. Ito yung aming lalagyan ng tubig na 4 liters, absolute. Ganyan lang po siya kaliit. Katangkad, mas matangkad pa nga yung ating tubig o yung tubigan. Para siyang rice cooker lang, para siyang humidifier, ganun lang po siya kaliit. So napaka-compact niya, at the same time magaan lang siya, guys. Nasa 9.9 kilos, mas magaan siya compared do sa mga Delta series na nauna ni EcoFlow. Power on muna natin, guys, para makita natin kung ano nakalagay doon sa display. Ang ganda ng design niya, napaka-minimalist, wala masyadong pipindutin para ma-operate mo itong power station na to. Dito sa display, meron tayong input watts at saka output watts. So makikita mo kung ilan yung kinukonsumo mong kuryente at ilan din yung pumapasok pag charge mo itong ating power station. At sa gitna naman yung percentage, ngayon 100%. At dito naman sa gilid yung hours, kung ilang oras mong pwede siyang gamitin, depende doon sa output. At dito naman sa baba, meron tayong dalawang saksakan lang ng USB, USB-C at USB-A. And ito yung power button. Tapos sa baba ng power button, meron ditong low, normal at high. Ito naman yung pag charge mo siya, makikita mo kung normal yung kuryente or mababa yung kuryente yung pumapasok. So meron kang monitoring. Dito naman sa pinakambaba, meron siyang saksakan ng AC port. So isa lang po yung saksakan niya. Kung kailangan yung magsaksak ng maraming appliances, maraming i-charge dito sa power station, kailangan mo nang gumamit ng mga extension cords. Dito naman sa gilid, ayan, meron siyang dalawang saksakan, ang AC charger. Dito nyo isasaksak yung kable para ma-charge yung inyong power station. At pwede rin gamit ang solar. Kaya lang wala siyang kasamang kable, separate yung bibilhin yun. Pwede rin yung sa car charger para ma-charge yung inyong power station sa inyong mga sasakyan at gamit ang solar. At meron din po siyang air vent. Ayan, may blower. Nakikita ko dito yung blower. Tapos sa likod, ayan, wala namang masyadong laman itong likod, kundi itong handlebar. Ayan, para pag binuhat mo, madali lang siyang bitbitin. At dito naman sa kabila, ganun din, meron siyang air vent dito. Yun lang, napaka-minimalist, napaka-simple niya. Guys, habang nagre-review tayo nitong ating EcoFlow, ang ganda ng sunset. Tingnan nyo yan kung gaano kaganda. Lipat ko lang yung camera para habang nagre-review tayo nitong ating EcoFlow, pagmasdan natin kung gaano kaganda yung paglubog ng araw dito. Ayan, so yung ating EcoFlow Delta 3 1000 Air is maliit lang pero meron siyang capacity na 960 watt-hour na kayang i-power on yung mga essential na appliances natin sa bahay. At sinubukan ko nga ito sa bahay bago ko dalhin dito sa camping. Ito yung result, guys. At ngayon, bago tayo umalis, subukan muna natin ito kung kaya ba niyang i-power on yung ilan sa mga appliances natin dito sa bahay. So now, susubukan muna natin dito sa electric pa namin. Ayan, malaki yung electric pa namin. Saksak natin dito para makita natin kung gaano katagal at ilang wattage yung kanyang kinakain. So try na natin, power on lang natin tong button dito. Tapos, lagay natin sa number 1. Yan. Parang number 2 to. Number 1 pala. Medyo malaki kasi itong electric pa namin kaya ang lakas ng hangin eh. Meron tayong output na naglalaro sa 116 to 118 watt. Tapos kaya niyang paandarin up to 6 hours. Ayan. Now guys, ito naman yung subukan natin, yung ating toaster. So init tayo ng tinapay. Tingnan natin kung ilan yung magiging reading niya. Ayan. So na-power on niya. Uy, medyo malaki to Tingnan nyo. Guys, ito yung reading ng ating toaster. Medyo mataas. Yung output niya is nasa 503 watt.
kaya niyang i-run to up to 2 hours. So, kayang-kaya. Kahit more than 500 watt. Dahil nga sa X-Boost, kahit umabot ng 1,000 watt, so kaya niyang i-power on. So, basically, kayang-kaya niyang i-power on yung mga essential na devices natin or appliances dito sa ating bahay. Kaya naman, balik tayo sa ating camping para mas magamit pa natin at masubukan pa natin itong ating EcoFlow Delta 3 1000 Air. Let's go! We're going under, and there's nothing we can do. You've become me, and I've become you. In this story, it's such a heartbeat pounding in your chest. The final hour before we let it go to rest. And in our story, in the story, if you make no promise, there's no regret. It's over by the time you finish your cigarette. We're so into blue skies, but we don't hear the thunder. We're dreaming about the past, but going under. We're going under. Ganda ng lokasyon natin ngayon, ah. Hi guys! Ganda? Ganda dito? Di ba? Ayun na, palubog ni araw ate. Ganda? You're gonna fly? Yun? Ganda? Eto na guys, medyo dumidilim na. Tapos na yung sunset, pero napakaganda pa rin, no? Nag-o-orange na medyo purple. Ayun. Ganda? Tapos? Napaplay namin. Tapos yung mga bata nagpe-play nitong, anong tawag dyan? Helicopter. Uy! O sige na, go! Lalagay ko muna yung mga ilaw natin, tapos lagay natin yung tent. At magsasaing na si Mrs. dito sa ating mini rice cooker gamit yung, syempre, yung ating EcoFlow pa rin. Tingnan natin kung kaya ni EcoFlow Delta 3 1000 Air yung ganitong klaseng rice cooker. Kasi pag ganitong mga heater, mas malakas sa kuryente. So, sana kayanin. Piling ko naman kakayanin. Ayan, si Mrs. yung bahala dun sa pagluluto. Tayo naman yung setup. Nung natitira natin, kailangan i-setup. Maganda pala yung tolda natin. May mga sabitan siya. Marami. Meron pa dun sa gitna. Sabitan ko rin. Ayan. Dito pa yung ibang ilaw natin. Eto. Tapos pag nalobat, charge natin dun sa ating EcoFlow. 2 bar lang pala to. Pero pwede na. Ayan. Ano yun? Ayan. Okay, set up na tayo ng ating tent. Rinig na rinig pala natin dito yung mga sasakyan sa baba kasi nga paahon. Lalong-lalo na yung mga truck. Okay, so magsasaing na pala si Mrs. Kailangan ko na i-power on yung ating power station. Dahil ang gagamitin natin ay yung ating mini rice cooker. So saksak na natin yung ating extension cord. Babe, ito. Dito may sasaksak. And may ilaw na siya. Itong ating mini rice cooker. Saksak na natin yan. Ito. Parang maliit yung sabaw, babe. Kulang yung tubig. Ano hanapin mo? Prod. Maghahanap kayo ng prag? Yes. Ang tami ng prod. Ayan, so maghahanap daw sila ng prag. Okay, go! Hahanap kami ng prod. One prod, some little kind of prod. There. Oh! Ah!
the shark here. We saw the spider here, but now we're gonna go careful. 1, 2, 1, 2. We saw the spider over here, but I don't want that one. Be careful. Oi! Then you just stop the spider, right? No. Yes, you stop the spider. Oh, nice. The view is so nice here. So cool here. Now let's try there again. Guys, And dito may hanap brown bread. wala kayong nahanap? Wala. Saan ba kayo pumunta? Hindi doon. Sa Oh. baba tapos wala man ako nakita. Hanggang ang natitingnan ko pa yung path. Punta na ako dun sa may bahay. Wala pa rin. Dapat, ganyan lang oh, para malawak yung kita, okay? Para makita Ano? nila. Ganyan mo, harap mo sa'yo. Ano ba? Wait for me. May natin na to. Wait, nalilipad yun eh. Hindi yun nalilipad. Mami, Daddy, hanggang malayo na kami. Sasat ako ng toy ng nalilipad ka para makakita mo kung saan kami na. Apo. Pwede ba yun? Wala, bakit ayaw? Ah, namatay. Wait. Yun. Nahawakan ko si Misha. Say hi. Wala, namamatay siya. Bakit? Lobat. Is wait lang. Bakit namamatay? Lobat kasi. Hindi. Parang nagtitrip. Wala, shortage ata yung ating... Ayaw. I don't know. I don't know. Baka yung extension. Ayun. Okay na. So, hindi pala gumagana itong ating power extension. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Buti na lang. Na-detect nitong ating power station. Ano siya? Pinapatay niya yung power papunta dito sa ating extension cord. Napakaganda pala nun ha. Kaya ngayon, ang ginawa ko, nirekta ko na lang yung kable, yung saksakan nitong ating mini rice cooker, papunta dito sa ating power station. Ayan, yung reading natin. So, yung reading niya, so far, yung output niya is nasa 318. Tatagal daw siya ng 2 hours. So, medyo marami-raming sinaing yung ating maluluto gamit itong ating power station at itong ating mini rice cooker. Papatakbo ka. Guys, ito nga pala, naalala ko, meron tayong extra extension cord. So ito, try natin para marami tayong maisaksak dito sa ating power station. Saka natin isaksak dito. Ayun. Okay, gumana. So ibig sabihin, sira talaga yung isa nating extension cord. Ano po? Daddy, galit si ate kasi hindi niya alam. Hindi niya alam alin. Oh, ayan na, may bubble. Ayan na. Patayin muna natin to. Turuan ko muna yung mga bata magpalipad nitong kanilang... Ano ba tawag dyan? Helicopter? Okay. Tara. Wow! Uy! Ayun pala eh. Ang galing ah. Boom! Ayan na, bubble. Doon lang. Ayan. Oh, bubble. Woo! Ate, ako. Ako ate. Baka doon pupunta tayo. Alin? One, two, three. Sorry. Boom! Wait, Wala, dami na doon. May pagkakabon! Ang masaktuti! Oh, bakit? Ito na. Ready. 3, 2, 1. Nasa na? Sa switch. Ayan po ba? Baba. Ayan na. Daddy, papasok
Natatapon yung ano. Pumunta sa bibig ko ah. Kain muna tayong kanin, okay? Wala na. Yun oh. Luto na. Bilis ah. Naka ilan lang. Oh, as of now, nasa 13 watts yung kinakain itong ating mga china-charge at itong ating sinaing. So, pag iniinin na yung sinaing natin, mababa na yung kanyang kinakain na wattage. So, nasa 85%. 85% lang. Halos luto na yung ating sinaing. Konting-kunti lang yung nabawas. So, guys, kain muna tayo. Yung setup namin, ang ganda oh. Isang malaking table, tapos dalawang malaking upuan, tapos isang maliit na table at maliliit na bata. Okay. Ang ulam natin ay sinigang na isda at prito. Yun. So pray muna ish. Father in heaven, we thank you for this day. Thank you for our food. Bless our food in Jesus' name. Amen. Okay, kain. Kain, Pastor. Uy. Tapos mamaya maghanap na tayo ng prag. Kasi Wala ka na parang prog. Ayun na si Torbo. wala na. Sobrang bilis si Torbo na doon sa baba. Ito pa ba magkakamot? Ate, okay lang yan. Dito ka Wait nga. lang ate, kay Ish yan. Lagyan mo muna dyan. Nakagat ako ng insect sa bahay. Okay lang yan, ate. Dito ka lang kinakagat niyan. Sa bahay wala Very nang good ka ganyan. mamaya. Pwede ka mag-chips. Uy! Tapos magmo-movie tayo. Uy! Nintendo. Okay. Huwag mo kayo mamaya pag matitendo sa loob. Charge natin yung ano. Ayan na, nag-charge na siya. Init. Mag-color muna kayo. Di ba dala niyo yung color niyo? Oo, kasi charge pa yun. Pwede naman, bukas morning. First day gaming. Aba, may schedule ka pa. First day gaming. Tomorrow, art day. Ganito pala siya guys pag gabi. Art day. Yan yung makikita mo. Hindi ko lang sure kung anong bayan ito ng La Union. Para siyang city. Tapos doon sa kabila ng dagat, merong kulay dilaw na ilaw din. Dito sa kaliwa natin, meron din. Ang daming ilaw. Maganda yung weather natin ngayon. Mukhang hindi tayo uulanin sa ating pagtulog. So set muna natin yung ating airbed. Yun. Bango ah. Lagyan na natin yung ating airbed. Siyempre, gagamitin natin yung ating power station. Tingnan na nga natin kung ilan yung reading. Babe, lapit mo nga dito. Tingnan natin kung ilan yung reading. Naka-charge yung cellphone, tapos ito, power on natin. 190. 186. Ayun. Kayang-kaya yung ating air pump. Ayun. Oh, okay na to. Ayun. Eto na. Sobrang puti na ng ating airbed. Kasi pag si wifi yung kasama natin sa camping, laging may ganyan. Yung bedding is white, tapos kumot white. Talagang comfort yung pagtulog. Ah, ilalagay ko pa pala tong tolda. Kasi pag ganyan open, baka lamigin tayo. Lagay ko na no. Ay, sarap ng biga. Tama no? Bakit open to? Ano ba talaga? Oo, dalawang pinto kasi yan. Oh, ayan. Okay na. Saan mas maganda? Dito sa bahay? Dito? Saan? Dito? Wait lang, wait. Guys, good night. Kita-kits tomorrow. Tingnan natin tomorrow kung gaano kaganda naman yung Sea of Clouds. Kung pagbibigyan tayo ng magandang panahon tomorrow. Time check, it's 9:03 ng gabi. 9:25 na pala ng gabi. Ayan, good night. Kita-kits tomorrow. Let's go.
Guys, good morning. Time check, 7:11 na po ng umaga. Ayan, gising na yung mga bata. Good morning, Ash. Good morning, Is. Ito, napakaaga nitong gumising eh. Okay, at ang weather natin ngayon, ang lamig dito guys. Malamig, ate? Hindi malamig. Hindi ka nilalamig. Aba, himala. So, best... Kasi jacket ang pajamas ko. Kasi jacket yung pajamas mo. Si Is. Is, nilalamig ikaw? Hindi? Bakit? Nalamig. Nalamig. Base dito sa ating weather, dito sa Taloy Norte, Tuba, Benguet, nasa, ayan, 18 degrees Celsius hanggang 13 degrees Celsius. Ngayong 7 a.m. nasa 14 degrees Celsius, tapos mamayang 8 a.m. nasa 16. Hanggang 10 to 1 p.m. nasa 18 degrees Celsius dito. Tapos medyo cloudy. Bagyo? Walang bagyo, baby. Malamig lang dito sa lugar na to. Ganun po kalamig dito, kaya pala napakalamig dito ngayon. Kanina meron daw fog eh. May fog, oo. Wala nga lang tayo naabutan ditong fog dito sa area natin. Yung fog nandito sa taas. Kaya lang hindi kaya ng drone natin. May limit siya na 150 meters. Siguro dahil maraming eroplanong dumadaan dito. Kaya hindi natin mapatagos dun yung ating drone. Ito yung paligid natin, guys. Maganda naman yung panahon natin. Medyo cloudy pero clear naman siya. Ito na yung clouds, oh. Tingnan mo, dali. Tingnan mo, may clouds na. Yun, oh. Oh, ang kapal ng clouds, oh. Tara, tingnan natin doon sa kabila. Tara. Tingin tayo, dali. Anong tawag dito? Anong tawag dyan? Reindeer. Reindeer. Wood. Beto. Wood reindeer. Tingnan mo, may ice siya, oh. Ice? Ice. Hindi yan ay. Ice yan. Tingnan mo, oh. Bakit wala Santa Claus? Bakit Santa Claus hanap mo? Wala siya dito sa satay. Ikaw sasakay dyan. Hindi. Try mo. Yun yung sasakyan mo pa uwi. This is our thing. Utopia. Saka, Ito yung ilong. dito ka upo. Oh. Tara, tingnan natin yung clouds. Ayan, oh. Guys, tara, ikot-ikot muna tayo dito para maipakita ko naman sa inyo itong paligid. Tara, guys. So, yung aming spot mula dito hanggang dun sa dulo, dun sa may upuan dun, sako pala natin yon. At ang binayaran natin dito is 2,800 pesos. Medyo mahal, pero solong-solo naman pala natin to at napakalaki. Parang pwede nga dalawang sasakyan dito eh. And guys, ito nga pala yung kanilang coffee shop dito. Sa ngayon sarado pa at sa gabi nagsasara naman siya ng 7 p.m. By the way, dito nga pala kami kumuha ng tubig at dito kami naghugas. Pwede naman kasi yung CR nila medyo malayo. Dito sa spot namin, malayo yung lakarin. May mabibili din pala kayo dito na malamig na tubig, mga soft drinks, may konting snacks. Ito pala yung kanilang mga menu. Ayan, so meron pala sila ditong all day breakfast, starter, breads, at saka mga meals. Good morning po. Kamusta po? He is a big fan of you. Oo nga po eh. Malamig po na. Ganda rin pala ng spot nila, sir, oh. Ang ganda rin pala ng spot nila, guys, oh. Tapos, grass talaga siya. First time lang din namin. May Pero upo. yung kahapon, pagdating pa lang namin, lubog na kaagad yung gulong doon. Saan po? Dito. Dito. Kasi medyo maputik po, ano. Tinulak pa ka. May kang kumayon. Pag ganitong season po pala, medyo maputik. Sa ganitong panahon pala, guys, sa ganitong bare months, medyo maputik dito sa lugar na to. Ayan, sila kuya nga daw, nabalahaw doon kahapon. Tinulak na lang. Madami oh. Madami. Wow. Dito sa spot na to, maganda rin pala, guys, oh. Medyo maputik lang itong part na to. Pero doon sa dulo na yun, halos bangin na yung gilid. Tapos overlooking din, syempre. Opo, may dog sila, no? Ganda ng dog nila, oh. Oh, chillen lang yung kanilang dog, no? Ay, hello, sir. Good morning po. Sige po. Picture. Ayun. Good morning po. Hello po. Ay, thank you po. Good morning po. Taga saan po kayo? Sa UP. Pampanga. Sige po. Baby mo yan? Opo. Wow. Sige Uy, po. yung daddy mo, ang galing niyang magano. O, dito tayo. Maganda po ng setup nyo, ah.
Good morning. Ay, good morning po. Hello po. Okay, may pakanan lahat nito. Ayun. Sige po. Tara. Mag-isa siyang Pamper ko yan, ha? Mhm. Hawa-hawa. Dole, masuki nga yata rin, Opo. set up na, mulan. Opo, inabot mo kayo ulan. Grabe. shout out Kami naman, Manalo family. Ah, from UP naman kami, Diliman. opo. Dapat maganda, Jering, dapat maganda ako dyan. Ayaw, maganda po kayo dito. Ang puti niyo po dito. Sino Oh, Manalo? fresh na fresh po. Naka-plastic na yung paa ni nanay, oh. Kita mo nga sa vlog mo yung ano ko, Ayan, naka-plastic na yung paa ni nanay kasi nga sobrang Pasok ko sa putik. tent, meron kaming tubig at parang tabo para washing. Ang ganda ng boots ni nanay, ah. Plastic. Makabagong ano, imported dyan na, ano. Ang ganda, ang galing. Guys, ito nga pala yung kanilang CR. Meron silang 3 CR dito. Malinis naman yung CR nila. Ayan. Ah, ito pala, sarado tong isa. Ito naman yung isa. Ayan. May bidet at saka may shower. Medyo mahina lang yung tubig. Tapos, ito pa po yung isa. Ayan. Tapos, dito sa likod, nandito yung lababo nila. So, dito ka pwede maghugas, kumuha ng tubig. Ayan, tingnan natin yung tubig kung malakas. Ayan, ganyan po yung tubig, pero continuous naman siya. Malamig. And doon din pala, may lababo. So, kung saan pwede kayong maghugas. Ayan, may table dito. May saksakan din. Malayo lang tong CR doon sa pwesto natin. At medyo mahaba-haba yung lalakarin nyo. Siguro around 2 minutes yung lalakarin nyo. Pero ang kagandahan... Apo. Pero ang kagandahan doon sa location natin is medyo mabato at hindi siya maputik. Ayun, shoutout kay Ma'am Aileen. Taga saan po kayo? Las Piñas. Ah, malayo din pala. Opo. Ayun, sige po. Hello, doggy. Sa inyo Ay, every day. thank you po. Ano pong pangalan niya? Kiwi. Si Kiwi. Hello, Kiwi. Ang cute niya. Oh. Bye-bye. Bye-bye. So, guys, kailangan ko na mag-charge ng ating drone para makapagpalipad pa ulit tayo dito. Medyo nagka-cloud na dito sa bundok. Magandang paliparan yan. Tingnan natin kung ilan na yung natitirang battery nitong ating EcoFlow Delta 3 1000 Air. Kagabi, ginamit natin to sa pagluto ng sinaing gamit yung mini rice cooker, tapos air pump. Ngayon, charge natin yung ating drone, tapos charge din tayo ng ating mga battery ng ating mga camera. At sa ngayon, meron siyang 75%, marami-rami pa. Hindi pa natin nauubos. Tingnan natin pag na-full charge yung mga gadget natin, kagaya nitong battery ng ating camera. Ayan, tapos yung ating drone, charge na rin natin. Okay, dagdag tayo ng ilaw. Ayan, dagdag pa tayo dito. Charging. Ayan, so nagcha-charge na yung ating mga ilaw at saka yung ating battery ng drone, battery ng ating camera. Ganun na rin yung sa ating action cam. Sabay-sabay na natin china-charge at yung kanyang output is nasa 147 to 148 watt. Tapos kaya daw niyang i-charge yung output na ganito kalaki ng 4 hours. So 71% yung battery nitong ating EcoFlow Delta 3 1000 Air. Marami-rami pa. Hanggang bukas magagamit pa natin to. Marami-raming devices, marami-raming ilaw ang mapapower on itong ating EcoFlow Delta 3 1000 Air. At nga pala, tinest natin to sa bahay. Pwede rin po siyang gawing UPS. Ngayon, susubukan naman natin kung pwede ba talaga siyang maging UPS o uninterruptible power system. So, mostly ginagamit yon sa mga PC, sa mga server, para kahit mag-fluctuate o mawala ng kuryente, is meron pa rin o continuous running yung kanilang mga system. Ngayon, nakasaksak siya sa outlet, eto, at nakasaksak naman yung ating electric fan. So, ang gagawin ko, bubunutin natin yung saksak nung ating papunta dun sa outlet o dun sa Meralco habang naka-power on tong electric fan. Kung hindi siya mamamatay. Power on ko yung electric fan. So, kung makikita mo dito, sabay pong nagka-count yung input at saka output. Kasi ang nangyayari sa kanya, guys, from Meralco, parang binabypass niya lang tong system natin. So, dire-diretso niya papunta dun sa electric fan. Kaya sabay siya. Input at saka output. Kasi meron siyang technology para maging UPS nga. Ngayon, ang gagawin natin, kunyari, nawala ng kuryente, nag-brand out. So, bubunutin natin yung sa Meralco. Tingnan natin kung mamamatay itong electric fan or hindi. 1, 2, 3. Ayan. So, hindi namatay yung electric fan natin. At kung mapapansin mo, ang nagka-count na lang o ang may number na lang ngayon is yung ating output. Nasa 112 to 111 watt hanggang 6 hours.
So napakabilis. Wala man lang kumurap, hindi man lang namatay yung ating electric pan kahit binunot natin yung sa outlet. So confirm guys na pwede natin gawing UPS itong ating EcoFlow Delta 3 1000 Air. So now, balik ulit natin. Kunwari, bumalik na yung supply ng Meralco. Yan, gumagana pa rin yung electric pan. Try ulit natin saksak. Yan. So sinaksak ko na ulit. Tingnan natin kung magigreen to. Ayun. O, diba? Yan, kung mapapansin mo, sabay na ulit nagka-count yung input at saka output. Tapos, pati ito, umilaw na yung normal. So, walang interruption do sa ating electric pan, hindi man lang siya namatay kahit binunot o binalik natin yung pinakang main source papunta dun sa Meralco. Kaya doon sa mga may appliances na kailangan nila ng continuous power supply na dapat walang interruption, pwede po itong ating EcoFlow Delta 3 1000 Air. Isang maliit na power station, tahimik, pero maaasahan. Alright? Alright, habang nagcha-charge tayo, nagluluto naman si Mami dito ng pritong saging. So ito yung almusal natin ngayon, pritong saging. Sa mga bata yung itlog, tsaka yung kanin. Parang kakaibang kulay ng itlog nila, no? Native. Native yan? Pero kulay puti naman yung balat. Ngayon, dito ko naman ilalagay yung camera para ayan naman yung view natin habang kumakain tayo. Ganda, oh. Mountain. Pray, pray na, pray. Father. Thank you for our food. Amen. Let's eat. Alright guys, nakaligpit na tayo at nakasakay na yung ating mga gamit dito sa ating sasakyan. Ngayon, tingnan natin kung ilan na lang yung naiwan na battery nitong ating EcoFlow Delta 3 1000 Air. As of now, we have 34%. Marami-rami pa to. Ginamit natin ito para bombahan yung ating airbed, charge yung ating mga drone, camera, ilaw. Yung pinakamalakas natin na gamit, yung ating rice cooker, kung saan kayang-kaya rin niya. Hindi naman tayo nabitin dito sa ating EcoFlow kahit maliit lang yung size niya. Tingnan nyo pati kung saan namin nilalagay. Dito lang sa sulok, hindi siya kumakain ng malaking space. Ayan, ganyan siya kakomportable dyan sa posisyon niyang yan. Ang kagandahan dito sa mga power station na kagaya ng EcoFlow is tahimik siya pag ginamit. Unlike doon sa mga generator na may gas, medyo maingay, may polusyon. Eto, tahimik, halos wala kang marinig. Yung blower niya napakatahimik din, kaya masarap gamitin kahit overnight mo itong gamitin sa mga ilaw mo. Kung gagamit ka naman ng electric pan, magdamag, hindi mo siya maririnig. Mas malakas pa siguro yung electric pan compare dito sa ating EcoFlow. Isa pa nga pala, nasubukan natin kaagad dito sa ating EcoFlow Delta 3 1000 Air is yung tinatawag na built-in voltage stabilization. Nung nagsaksak tayo ng extension cord na sira na pala yun.
Ang nangyari, biglang tinurn off niya yung pinakang natin, AC port. Yung mga ganung factor na hindi natin alam na yung palang ating extension, yung mga isasaksak natin is shortage na. So may tendency makasunog or mag-ground tayo, makuryente tayo. Kaya napakagandang built-in. Nasubukan kaagad natin. Hindi ko kasi alam na sira na pala yung extension cord na yun. Bukod pa doon, kayang-kaya niyang i-power on yung up to 500 watts ng mga appliances natin. Pero kung ang gamitin mo naman or yung mga appliances mo is more than 500 watts, is kayang-kaya din po ni EcoFlow Delta 3 1000 Air dahil sa tinatawag na X-Boost. So umaabot siya up to 1000 watts. Ngayon, so babiyahin naman tayo, lilipat tayo ng location. Ito rin pala yung kagandahan dito sa ating EcoFlow. Pwede mo siyang i-charge via AC. Ito yung outlet niya. Dito isasaksak. At pwede rin pong solar or yun sa car charger. So meron tayo nun. Ito galing doon sa mga Delta series ni EcoFlow na binigay din sa atin ni EcoFlow. Ngayon, i-charge ko siya habang babiyahe kami. Itong gamit itong car charger port. Buti na lang yung sasakyan namin. May saksakan dito sa gilid. Ayan. So sasaksak ko muna yan. Ayun. Okay na. Tapos, ito, saksak na natin dito. Yan. Tapos, ita-turn on ko yung sasakyan. Tingnan natin kung magcha-charge. Ayun. Ayun na. Naka-open na natin sasakyan. Ayun, nagcha-charge na. Okay, so kung nakasaksak siya dito sa ating sasakyan, ito yung input niya. 60 watt. Okay din ha. Mataas din palang wattage sa mga sasakyan. Tapos, mapu-full charge daw siya from 33% ng 15 hours. So, medyo matagal yon. Pero, kung babiyahe ka ng mga 4 na oras, 3 oras, kahit pa paano, malalamanan pa rin yung inyong power station. At kung AC naman yung gagamitin nyo, aabot to ng 2 oras lang para ma-full charge. Napakabilis. At kung gusto nyo ng ganitong power station na maaasahan, maraming pwedeng gamitin at napakasimple, magaan, lahat na. Ayan, don't forget to visit EcoFlow, yung website nila, at saka yung mga link na nasa baba. Visit nyo lang po yan, click nyo lang po yan. Marami silang mga promo. So maraming salamat. Punta naman po kami ng Baguio. Kita-kits sa mga susunod nating adventure. Si Wifey, makita natin yung mga bata. Huli kayo! Si Ash, hi ka muna. She is na nagdedede. Alright, let's go!